Formal lang nagpaalam sina Kathryn Bernardo at Alden Richards sa kanilang mga karakter na sina Joy at Ethan. Ito ang mga karakter nila sa pelikulang Hello Love Goodbye noong 2019 at sa sequel nitong Hello Love Again ang ngayong taon. Minahal nga ng taong bayan ang mga karakter nila kaya hindi nakapagtatakang nakagawa ng mga bagong record ang kanilang pelikula. Pero after 5 years ay tuluyan na nga silang nagpaalam sa mga ito. Hindi matutuwa ang mga nagwi-wish na hindi na muli magtambal sa pelikula sina Kathryn Bernardo at Alden Richards. Para sa kanila, last at tama na ang pagtatambal ng dalawa sa Hello Love Again. Nagdiwa nga ang mga haters ni Alden nang mag-sign off sila sa kani-kanilang karakter sa Hello Love Again. Kaya lang, sa victory party para sa Hello Love Again, may boss ang Star Cinema na nag-post ng photo sa party at tinag si Alden Richards. May layover text ang posing na sa uulitin na ang ibig sabihin, may posibilidad na muli nilang kunin si Alden para gumawa ng pelikula sa kanila. Malaki rin ang posibilidad na muling pagtambalin ang captain na siguradong welcome sa shippers ng dalawa. Natutuwa sa victory party ng Hello Love Again. Nagpaulan ng tigpa 500 pesos si Alden. Nasa tabi niya ang malaking plastic bag na may lamang tigpa 500. Binanggit ni Joros na idea ni Alden na mamigay ng cash sa victory party kaya lang para mas masaya, hinagis na ito. Si Kathryn hindi nakiagaw, marami na siyang 500 pero may dumapo sa kanyang harap na pera na kinuha nito. Makikitang nakaalalay si Alden sa kanya at baka nga naman matumba sa paghahabol ng 500. Sa video rin ng pirmahan ni Alden kay Kathryn ang suot na white t-shirt na nakasulat ang title ng kanilang super hit movie. Sa likod ng t-shirt, nagpapirma si Alden. Hindi nakita kung nagpapirma naman si Kathryn kay Alden sa suot niyang t-shirt. Ito ang hindi mag-guess ng mga haters ni Alden. Mag-sign off man sila ng karakter nilang sina Joy at Ethan, mananatili silang magkaibigan. So mga chika, let's have some quick Kathryn updates today at ito nga ay yung tungkol sa naging Thanksgiving farewell party na ginanap kahapon lamang ng cast and productions ng Hello Love Again. At talaga namang naging successful ang pelikulang ito mga chika dahil patok na patok siya sa takilya. Actually yung first movie pa lang ng Kathryn, yung Hello Love Goodbye, kumita na yan halos ng 900 million. So sa sequel ng movie na yan, itong Hello Love Goodbye mga chika, halos dinoble na nila yan. Diba kumita yan ng mahigit 1.6 billion pesos in gross revenue. Actually mga chika, sa mga hindi nakakaalam, itong pelikulang ito is currently holding the title of the highest Filipino gross earner in the history. At dyan nga din mga chika, sa party na yan ay hindi lang mga celebrities and artista yung mga in-invite. Pero nandyan din mga chika, yung mga big bosses ng Kapamilya at Kapuso Network. At isa pa mga chika, yung pinaka hindi ko ini-expect na pupunta dyan ay yung first lady natin na si Lisa Marcos mga kachika. And upon seeing the videos and pictures mga chika, makikita natin na ang ating palang first lady ay isa ring avid na Kathryn fans. Kaya naman mukhang lahat talaga sila doon mga chika sa event ay masaya, nag-enjoy, and of course they're very grateful sa suporta na ibinigay ng mga Kathryn fans. Pero mga chika, kung mayroong mga happy moments, meron din masasabi natin na nakakalungkot. Kasi mayroong isang part doon mga chika kung saan in-interview sina Kathryn at si Alden Richards. At dito nga mga chika, bukod sa pagpapasalamat nilang dalawa, officially na silang nag-sign off bilang si Ethan tsaka si Joy. Tapos na tayo. So, ano na tayo? Joy and Ethan. Okay. Nag-miss na. Nag-miss na mga isa't-isa. Definitely. I mean, Can you just say that? Joy and Ethan signing off. and this has been Ethan Del Rosario. This has been Joy Marie Fabregas, officially signing off.
Dahil nga officially na rin nilang mga chika tinapos yung love story ng kanilang mga character sa movie na ito, sa Hello Love Again. Hindi na ito masusundan ulit. Siguro maybe mga chika kung magkakaroon man sila ng movie ulit, di ba? Ang Kat din, maybe ibang movie na siya, ibang story na siya, ibang characters na siya. Kaya nga kagabi, though naging successful ang movie na ito, it's a bit sad din mga chika, na knowing na hindi na natin makikita ulit yung mga characters ni Ethan tsaka ni Joy. Mga chika, i-correct lang natin yung mga characters lang nila na yan yon, si Ethan tsaka si Joy lang. Yung real life personality nila as Alden and Catherine Machika, wala silang sinabi na any statements na silang dalawa ay magsa-sign off na. So para klaro lang yan Machika. Kaya nga pupunta na tayo sa ating next topic kung saan mayroong pinasabong etong si OG Diaz Machika. Actually nung nakaraang araw lang, kung saan mayroon daw siyang source. Okay, eto na naman tong source na ito kung saan nakita daw si Daniel Padilla na pumasok sa dressing room ni Catherine Bernardo noong gabi ng ABS-CBN Christmas Special. So as per OG nga mga chika, mayroon lang nagkwento or nag-share sa kanya nito. Hindi siya mga chika yung actual na nakakita. And ayon nga rin sa kanya mga chika, ay nung araw daw na pumunta si Daniel Padilla sa dressing room ni Catherine, may dala-dala pa daw itong bulaklak. Okay, bouquet of flowers. And then mga chika, nung glam team ni Catherine na kasama niya doon sa dressing room niya ay lumabas daw. Kung bagay, binigyan nila ng privacy ang Katniel para makapag-usap ng masinsinan. Dagdag pa nga ni OG mga chika, mukhang tinimingan daw talaga na pumunta doon si Daniel nung wala daw si Mami Min. So mukhang planado ito mga chika, and I think para sa akin lang to, mukhang mayroon ng sinabihan si Daniel doon sa glam team ni Catherine Parang alam niyo yun, pupunta ako dyan mamaya. Please make sure na walang mga aabala kapag nag-uusap kami. Something like that mga chika, kasi mukhang planado Ngayon walang sinabi si OG ng any information kung ano ba yung pinag-usapan ng dalawa. Pero mga chika, mayroon akong isang nabasang post na may posibilidad daw na si Daniel Padilla ay nanliligaw ulit kay Catherine Bernardo. So, ayan mga kachika yung pinagkakaguluhan ngayon ng both Katden and Katniel fans. Kasi maraming mga fans yung sumusuporta sa Katden. And then mayroon pa rin mga fans na positive, optimistic pa rin sila na magkakabalikan ang Katniel. Kung totoo man na itong si Daniel Padilla ay tinatry ulit i-win back yung puso ni Catherine, machika, feeling ko maraming mga Catherine fans yung hindi matutuwa dito. Kasi base sa mga nababasa ko mga chika, halos lahat sila ay against na balikan ni Catherine si Daniel. Ngayon kilala natin si Catherine, napakabait niyang babae, very humble, di ba? Nagpapatawad siya. Pero mga chika, di ba kinlaro niya sa dati niya interview? Nagpapatawad siya, or she forgives, but it doesn't mean that I'll give you a second chance. Magkaiba kasi yun mga chike. Kumbaga, pinapatawad niya ang isang tao dahil ayaw niya magkaroon ng sama ng loob, di ba? Ayaw niya magkaroon ng burden, stress, di ba? Ngayon, pinatawad niya, pero hindi ibig sabihin babalikan kita. Magkaibang usapan daw yun mga chika. And for me personally mga chika, Catherine is mature enough to know na hindi niya na dapat balikan si Daniel Padilla. Ngayon hindi ko sinasabi yan dahil nagiging bias ako mga chika, dahil Katden fan ako. Pero sinasabi ko yan dahil nakita ko yung sinapit ni Catherine nung sila pa ni Daniel At isa pa mga chika sa mga nabasa ko na sinasabi ng mga netizens sa comment section, ang posibleng isa daw sa layunin ni Daniel kaya niya pinuntahan si Catherine ay dahil gusto niyang isalba yung karir niya. Okay, kasi mga chika, di ba simula nung nag-break sila, di ba? Ang Katniel, nag-break sila. Nasira yung image ni Daniel Padilla sa industriya ng showbiz. Dumami, lumobo mga chika yung mga bashers niya, Dahil syempre cheating issue yan Di ba? Ang napabalita, niloloko niya si Catherine, kaya nadungisan mga chika yung reputasyon niya bilang isang lalaki. Kaya niya daw pinuntahan si Catherine para makipag-ayos. Of course, syempre mga chika, kapag nalaman ng mga fans na pinatawad na ni Catherine officially si Daniel, malamang sa malamang mga chika, malaking portion sa mga bashers ni Daniel yung mawawala. Di ba? Kasi simula nga nung nag-break sila, simula nung nalaman ng mga tao, sinasaktan ni Daniel si Kat. Di ba mga chika, binoboykot ng mga tao yung shows ni Daniel? Kahit nga yung mga endorsement niya mga chika, unti-unting pinapatay And before we end this video mga chika, gusto ko lang din sabihin sa inyo na itong talakayan na ito ay ibinase natin kung totoo man
'Di ba? Yung chismis nga na isinare ni OG Diaz na dinalaw ni Daniel Padilla si Catherine sa kanyang dressing room. Kasi mga chika, walang sinabing pangalan yan si OG eh. So there is still possibility na hindi totoo yan. 'Di ba? Ang sinabi niya lang anonymous source, sinabi niya lang parang trusted source. Ang maganda pa din dyan, mga chika, ay abang-abang tayo kung magbibitaw ng official statement si Catherine or si Daniel kung totoo man nga na nangyari itong kaganapan na ito.